Introduction, bilang isang Christian, I do believe, may mga pagsubok po tayong napagdaanan. Okay? Yung test or challenges or situations in life ay paraan din po ng Diyos na makita din natin kung tayo nga ba ay tunay na nagpapasakop sa Kanya at tunay na ang ating buhay ay nakasentro lamang sa ating Panginoong Diyos. So, there are situations in life na mahirap, pero it's a way para makita din natin kung tayo nga ba ay tunay na kay Jesus at tunay na nagpapasakop sa Kanya. Hindi po ibig sabihin nito ay hindi na tayo magkakasala, ngunit mga pagsubok na magpapalala sa atin na ang buhay ko ngayon ay kay Jesus na at tunay sa Kanya lamang. Pagpapala na ang ating pananampalataya ay nagbigay na ng bagong direction sa ating buhay, na hindi na ako actually na nabubuhay pa para sa aking sarili, kundi para sa aking Panginoon at tagapagligtas. Mahalaga na makita po natin yon. Every situation is an opportunity for us na makita natin kung tayo nga ay tunay na kay Jesus. Siguro, isang passage na madalas na nagpapaalala sa akin ay ang parable of the sower. Siguro most of you alam na po yung story na ito. Siguro bata pa lang kayo na napakinggan nyo na to, no? Parable of the sower. Basahin ko lamang sa inyo, pero maganda po na makita po natin ito. In a way ng parang summarized version lamang. Kasi ito po'y mahalaga na makita po ng bawat isa. Matthew chapter 13, verses 3 to 9, it reads in ESV version, "And he told them many things in parables, saying, A sower went out to sow. And as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and immediately sprung up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear." At yung parable po na ito, ipinalawanag ni Jesus in chapter 13, verse 18 to 23. Basahin ko lamang po yung explanation ng ating Panginoong Jesus. "Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of the riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what sown on good soil, this is the one who hears the word, understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. Makikita po natin dito yung pagtugon ng bawat tao sa kanilang napakinggan na gospel. So in every situation, may response. Natanggap po nila yung word. Yung una, the seed that was sown along the path, sila ay wala talagang pag-unawa. Okay? Hindi nila naintindihan, kaya naman sila patuloy pa rin na walang pagkilala sa Diyos at kay Kristo Jesus. Dahil dumating man yung salita ng Diyos, mensahe ng kaligtasan, ito kagad ay kinuha ng kaaway sa kanila. So marami po mga ganito. Siguro marami po kayo, minsan may mga na-invite kayo, may mga first-timer sa church, parang first and last na nila, bali wala sa kanila yung word, they did not continue. Kasi hindi nila naunawaan. Ayoko sa church na yan, hindi ko naintindihan. So they would continue on. Ang pangalawa ay sa rocky ground. Kanilang napakinggan yung salita ng Diyos, at ito, sabi nga sa ating passage, receives it with joy. May kagalakan, pero ito'y walang tunay na naging ugat, pansamantala lamang. Dahil may dumating na pagsubok o persecution, sabi nga on the account of the word, ano yung description dito ng ating Panginoong Jesus? Immediately falls away. Sila ay nag-profess na Christian na sila, pero dahil sa pagsubok o na-test na ng word ang kanilang pananampalataya, at dahil lang hindi nila, kunyari, in some way, parang hindi nila nagustuhan yung kanilang sitwasyon, nahirapan sila, o kaya may kapatiran sa church, may ganito yung klaseng pag-uugali, mga tao na hindi niya nagugustuhan o ayaw niya,
sila ay hindi na magpapatuloy at sila ay tumatalikod na sa Diyos. May mga ganun pong klaseng tao. So may mga situation na titest po yung inyong pananampalataya din sa ating Panginoon kung tunay kang magpapatuloy din sa Kanya. Pangatlo, son among the thorns. Sabi ni Jesus, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. Maraming tao po ganito. Marami na ako nakita na nagsimula na okay naman sa kanilang life as a Christian, pero dahil sa influence ng mundo, in the end, sila din ay tumalikod sa Diyos. For example, na in love, tinalikuran na ang Diyos. Nagkatrabaho, kumita ng maganda, okay? Kinalimutan na rin ang Diyos. Isang example ay si Demas, sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas, in love with the present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Sila yung mga tao na nag-profess na Christian, pero sa pag-ibig sa mundo, ang pag-ibig sa mundo ay hindi nila tunay na tinalikuran. Sila ang mga tao na napakinggan yung gospel, pero dahil sa kanilang, alam mo yun, makamundong pag-iisip, kanilang mahal talaga ang mundo, o sa kanilang mga sarili, kanilang mas tuon ang kanilang kagustuhan, o ang hatid ng mundo sa kanila, at hindi nila tunay na ginawang sentro ng kanilang buhay si Jesus. Sabi din po doon sa passage natin, they were unfruitful. Hindi sila nagbunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bahagi na rin dito yung mga nagpo-profess ng Christian, pero walang tunay na pagbabago o paglago sa pag-ibig sa kapwa at lalo na sa kapatiran sa church. Profess lang siya ng Christian, pero unfruitful. Alam mo yun, parang wala siyang part in the church, wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa, hindi siya nagiging encouragement sa kanyang kapatiran dito sa church. So unfruitful. Sila ang nagsasabi lang na sila ay Christian, pero hindi makikita sa kanila yung karakter ng ating Panginoong Jesus. Walang partisipasyon sa church, Christian lang by name. So actually, in every situation, natitest po kung tunay yung faith natin. And we have to be sensitive about it. Paano nga ba ako tutugon sa bawat sitwasyon ko sa aking buhay? Tutugon ba test mic. Okay, yung pang-apat na seed, ito yung tunay na example na nanampalataya kay Jesus. Sabi nga doon, basahin ko lang ulit As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit, nagbubunga, okay, and yields, sabi nga in one case, 100-fold, 60, and 30. In some way, ito po ay self-explanatory na. Ang tunay na resulta ng gospel sa buhay ng tao, ating makikita dito sa pang-apat. Kanyang napakinggan yung gospel, naunawaan niya ito, at ito'y nagresulta ng buhay na tunay na nagbubunga. Ibig sabihin, buhay na nakikita si Kristo Jesus sa kanya, buhay na hindi na prioridad ang sarili o ang yaman o impluensya na hatid ng mundo, buhay na kahit mahirap, puno ng pagsubok, may persecution man, meron man mga taong ayaw sa kanya, siya pa rin ay nagpapasakop sa Diyos at sinusunod ang kanyang kalooban. Dahil ang kanyang tuon na sa buhay ay ang maluwalhati ang Diyos at si Kristo Jesus. Ito po yung isang tunay na, alam mo yun, kahit anong pagsubok, kahit na nandyan yung worldly influence sa kanya, siya ay patuloy pa rin na nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoon. All in all, ang mga taong ito nakita ang kanilang tunay na puso sa mga sitwasyon na kanilang pinagdaraanan sa buhay. So in every situation po natin, makikita po talaga natin kung tayo ay tunay kay Jesus. May mga sitwasyon na inilalagay tayo ng Diyos upang makita kung tayo nga ba ay tunay na susunod sa Kanya o hindi. Mahalaga po ito dapat po maging tayo dito Alam mo yon, papasok ka sa opisina, ikaw ba ay susunod sa Diyos o hindi?
May sitwasyon ka, mabigat kang problema na pinagdaraanan. Magsasubmit ka ba kay God o hindi? Every situation is a time para po makita natin kung ang ating pananampalataya nga ba ay tunay. Hindi ho tayo pwede na parang Christian, parang by name lang. Christian ako, I believe, pero yung pamumuhay natin, walang pagbabago before tayo talaga tunay na nakakilala kay Jesus. Paano ka nga ba tumugon sa mga sitwasyon mo sa buhay? Ang pananampalataya mo sa Diyos ay marireveal lalo na kung maitatapat ito sa idols ng iyong puso. May mga idols yung heart natin eh. Alam niyo yon? Sino ang inyong bibigyang halaga? Ang sarili mong kalooban, yung desire mo, okay? Yung mga pangarap mo, kalooban mo ba o kalooban ng Diyos? Lahat ng Christian sa ganitong klase ng pagsubok na titest ngayon kung ikaw ay tunay na sa Diyos o hindi pa. Actually, ang dami ko nang nakita na tao na nagsabi na Christian sila for 17 years in the ministry. Ang dami ko na pong narinig na ganoon. Even in Albay, siyempre, share ka ng gospel doon, mga bago. They would profess and then after a month or two, kasi 4 years ako doon, after a month or two, wala na. Nung dumaan lamang sila sa sitwasyon ng buhay, kanila pa rin pinili ang sarili at ang mundo kaysa sa pagsunod at pagpapasakop sa Diyos. Pero, ulitin ko, pero, baka isipin nyo, dahil kayo ay naririto sa church, nagpapatuloy na kayo sa Diyos o mas pinili nyo na ang Diyos. Minsan nga, yung mas nakakatakot eh. Nandito ka lang sa church. Okay? Ating tatandaan lamang, marami na ang nagpatuloy na physically nasa church. Pero kanilang tinatago lang ang tunay na laman ng kanilang puso. Sila yung mga tao na sinasabing pakitang Christian. And we have to be honest with that. Pakitang Christian lang. Actually, mas nakakatakot pa ngayon, mas gusto ko pa nga yung iba na pagka hindi sila Christian, umalis sila, at least alam mo nang hindi. Minsan kasi maraming tao deceived na. Akala nila Christian sila, pero hindi pala. There is meron akong pinakinggan sa isang, they don't believe doon sa Lordship Salvation na view. Parang for them, parang dinidefend nila na hindi daw sila easy believism. Easy believism means I have faith in Jesus Christ, then I am saved. Parang ang point lang in salvation is, hindi, I believe, I have faith, then I am saved. Walang evidence. Hindi sila naniniwala sa Lordship. Kasi daw yung definition ng faith is to believe. Yun lang. Pero in reality, ating inaaral na for how many weeks kung anong klaseng faith meron yung mga nauna sa atin. At yung faith na meron sila is a life of obedience. May walking, may submission, may waiting. So, makikita natin, mali na kagad yung definition nila. It's not just I believe, di ibig sabihin, talagang babagsak sila sa understanding o definition ng easy believism. Maraming mga tao na gano'n ang kanilang pananaw. Hindi, I believe naman in Jesus Christ Saved na ako. Pero where are the evidences? Dapat po makita po natin kung anong klase yung pananampalataya na meron tayo dahil nasusubok po ito sa bawat sitwasyon katulad po nung sa parable of the sowers. Sila din lahat sila nakapakinig ng gospel nakapakinig po sila ng word ni God. Pero through the situations na kanilang pinagdaanan, makikita po doon, they fell away, nalayo po sila sa ating Panginoon at tumalikod sa Panginoon. So, be very careful doon sa idea na pakitang Christian lang. Nasa church pero walang, physical lang, pero ang totoo, wala silang pag-ibig sa Diyos. Di naman, sobra naman. Hindi, wala po yun Kasi walang fruit. Gusto lang umattend. Siyempre, dahil kunyari tama yung teaching, dito ako. Kasi yun yung palagi ko sinasabi sa inyo before, it doesn't mean that you are in the right church, you are already right. Dapat po makita po sa life po natin, yung truth ni God nakikita din sa pamumuhay po natin. Kung walang fruit, gusto lang umattend, pero wala talagang intensyon na tunay na sumunod sa Diyos. Ito yung mga taong oo ng oo sa bawat teaching, pero walang life. Kaya nga, be very careful na parang gaganong-ganong kayo. Pero walang life. Kasi nakakatakot po yun You would agree, pero po yung life,
medyo iba. Hindi ho pwedeng ganon. When you agree, dapat po, if you have agreed to the truth, then you have a resolve to follow and submit and obey the Word of God. At marami pong iba na magtatagal, pero in the end, aalis din sila. Ang iba naman, mas nakakatakot, mag-stay sa church until the end. Akala mo Christian, pero hindi. Kasi namumuhay sila para sa sarili lamang at hindi talaga para sa ating Panginoong Diyos at para sa ating kapwa. Sila ay na-challenge na ilang beses ng salita ng Diyos. Dumaan na rin sa maraming pagsubok, pero wala pa rin nagpagbabago. Nakasentro pa rin ang buhay sa sarili at hindi kay Jesus. Ang nakakatakot po dito kasi tumigas na yung heart. Pag naging stubborn na yung heart, naging matigas na yung heart, yun po yung magiging problema. Nasa church pero walang kasiguruhan, ang katapusan po nito, sana wala po sa inyo na ganito yung kanilang sitwasyon dahil nakakatakot po yung end po nito. Ang tanong ko lang, sa bawat sitwasyon na ibinibigay ng Diyos sa inyo, sa bawat araw, kayo nga ba ay tumutugon ng may pagkilala sa Kanya? Na inyong susundin ang Diyos, higit pa sa mga minamahal mo sa iyong buhay. Minamahal, ibig sabihin po ng mas mahal po natin sa buhay, pwede po itong tao, pera, katayuan natin sa lipunan, o kung ano mang mahalaga para sa iyo. Hindi ko alam kung ano yung price something para sa inyong buhay. Sino ang mas importante sa inyo? Ang sundin mo ang Diyos o ang iyong sarili? Ito ang test of faith natin sa buhay. Lahat tayo ay dumadaan dito bilang Christian. Ako, dumaan dito. Si Delden, actually, tinanong ko, dumaan ka ba sa isang test na kumaga parang kay Abraham? Ako, sabi ko, ang dami kong pinagdaanan na parang test nung naging Christian ako, na pinakita ni God, sinong pipiliin mo, Jay? Ako o yung sarili mo? Ako o ang barkada mo? Ako o yung mga relationships mo? Maraming ibang Christian na rin na aking nakausap na may testimony din sila. Dumaan talaga sila sa maraming pagkakataon sa buhay na tunay nga ding nasubok ang kanilang pananampalataya. Kung may pagsubok man sa ating buhay in terms of our faith, maaring mag-fall po kayo doon sa test na yun, pero by God's grace, iaahon ulit kayo ng Panginoon, bibigyan ulit kayo ng pag-asa na bumalik sa Kanya, and then may test ulit. And I do hope sa next test, ay tunay na makita ninyo na ang inyong pananampalataya nga ay tunay. Siguro wala pong makukumparang pagsubok na makikita natin sa buhay po ni Abraham. In a way, parang finale ng kanyang pilgrimage sa buhay kung saan talaga nasubok ang kanyang faith. Dito po sa ating aaralin ngayong umagang ito. Hebrews chapter 11, verse 17 to 19, sabi po dito, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, though Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Tingnan lang po natin ulit yung ating outline. Nasabi ko po nung una, hanggang part 3 po tayo, pero yung tested faith na part nung kay Abraham ay aaralin po natin, and then next week, tapusin po natin yung sa kanyang generation. Okay? So nakita na po natin yung klase ng faith na meron si Abraham. It was obedient, it was forward-looking, it was confident, assured, and ngayon ating pong titignan, it was a tested faith. Siguro para maintindihan po natin yung Hebrews 11, 17 to 19, ating tignan po ito, in a way, Hebrews 11, babalik tayo doon, Nox. Ayan. Bakit wala yung underline ko? Yung isa pa, meron pang isang, ayun, okay. So para maintindihan po natin, inyong tignan po yung mga naka-underline lamang po, tsaka naka-bold letters na salita, para masundan po natin yung konteksto niya dito. Una, yung faith ni Abraham. So sinasabi dito again, kung ano yung klaseng faith meron si Abraham. By faith, okay? Abraham. Pangalawa, Abraham was tested. Pangatlo, Abraham offered Isaac, meaning obedience, kasi offered up Isaac. Pang-apat, Abraham received promises. Yung sinabi pong received promises, ito yung reason behind his obedience.
verse 18, is the background of why the offering was special. And then panglima at panghuli, Abraham considered God. He considered that God was able even to raise him from the dead. So, 5 bagay po na mahalaga na makita po natin dito sa sinabi po ng writer na importante na maunawaan natin. Alam na natin kung anong pananampalataya meron si Abraham. Meron na po tayong list na ibigay. Okay? Obedient, forward-looking, confident, and assured. Ang pangalawang part po ng statement ng writer dito, ng Hebrews, ating tuon dito ay sa ating pag-aaral, when Abraham was tested, offered up Isaac. Ang story na ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 22. So if you have your Bibles with you, cell phones, or anything, samahan niyo po ako doon dahil mahaba po ito ng kaunti. Hindi ko po siya na-include sa PowerPoint po natin. Pero Genesis chapter 22 from verse 1 to 19. At magbibigay po ako ng kaunting parang background sa mga passages na aking babasahin. So makikita natin dito kung bakit nasabi ng writer ng Hebrews sa Hebrews 11:17, dahil yun po ay shortened version na po, parang summarized na po yun. Babasahin po natin yung buong story ng pangyayari po na yun. Sabi po sa verse 1, Genesis chapter 22, if you have your Bibles with you, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. He said, Take your son, your only son, whom you love. So, mahal niya ito eh. Mahal niya yung kanyang anak. Sino ba naman ang ama na hindi magmamahal sa kanyang anak? Pero makita, tandaan niyo po yung mga words dito, no? Your son, your only son, Isaac, whom you love. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering. So yung testing of faith kay Abraham is to do something na nais ng Diyos na kanyang gawin sa kanyang anak. Dalhin yung kanyang anak at ano daw? Offer. Okay. Parang andali, ano? Parang ako iniisip ko si James. Pero maganda pa kung ating titignan. So ito po yung tuon ng ating Panginoon. On one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac. And he cut wood for the burnt offering. Siya pa yung nag-cut ng wood. So ibig sabihin, makikita, pwede niyang iutos ito eh. Pero mismo, si Abraham, siya mismo ang nag-prepare. Alam niya na i-offer niya yung kanyang anak. So nag-prepare siya ng wood and arose and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, so ibig sabihin, nag-travel siya. Kasi malayo po yun eh. Wala po doong bus, okay, na pwede niyang masakyan. Hindi ko alam kung nilakad niya pa to, sumakay siya ng kabayo or ano. But on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes. Siguro, pinalalahanan siya ng Diyos kung saan siya pupunta. Okay? And saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. So may dala silang donkey. And I, the boy, will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. And he took in his hand, the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father, ito si Isaac na, bata po siya dito, My father. And he said, Here I am, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Actually, ang kagandahan po dito, kung bakit may submission si Isaac, may idea siya about the importance of sacrifice. Kanino nag-start yung sacrifice? Kay Abel. Diba? Yung sacrifice kay Abel. So, ibig sabihin, na-pass on through the generations na yung bagay na yun, na kailangan nila na mag-offer sa ating Panginoon. So, may idea siya na kailangan ng lamb. Mismo si Isaac na ito. Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. Tapos nasa isip niya, ikaw yun. So they went both of them together. Pero for sure, nung tinanong ito ni Isaac kay Abraham at that time, si Abraham marami nang iniisip yan eh. Siyempre, binabalikan na ni Abraham lahat ng sinabi
ni God sa kanyang mga promises. Bakit ko gagawin ito? Isipin niyo yun, di ba? May promise si God sa kanya. Teka lang, Lord, bakit ko gagawin ito? Pero makikita natin, Abraham was fully submitted to God's command. Then verse 9, when they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order. So siya yung nag-build ng altar, inayos niya pa yung wood, and bound Isaac. Siguro natataka si Isaac, no? Tinali siya eh. Tinatali na ako ng tatay ko Pero wala kayong makikita dun sa story na parang, teka lang, wag! Di ba? Ibig sabihin, both Abraham and Isaac at that time were submitting to God. Si Isaac nagsasubmit sa kanyang tatay. Yung obedience ng anak. And then sabi nga, bound Isaac his son and laid him on the altar. So binuhat siya siguro, inilagay siya, laid on top of the wood. Teka lang. Offering na to. Ba't nandito ako sa wood? So then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. So yung heart niya fully submitted to obey God. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Buti na lang, napakinggan niya, no? Hindi ko alam kung gaano kalakas yung tawag na Abraham, Abraham. And he said, here I am. He said, do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Grabe, no? Ako hindi ko maisip na si James buhatin at ilalagay sa altar. Di ba? Kasi medyo mabigat yan. Siguro mas maliit si Isaac. Pero yun nga eh. Pero at the point na kinuha niya yung knife para patayin yung kanyang anak, doon pala nakita na ni God yung heart niya na tunay siyang nagsasubmit. Hindi siya yung parang pakitang tao. Kunyari lang, susubukan ko si God, Hindi. Alam ni God talaga na fully, kung hindi siya pinigilan, anong ginawa ni Abraham? Sasaksakin niya talaga, patayin niya yung kanyang anak. Kasi sinabi dito I know that you fear God. So yung fear is not something na, alam mo yun, natatakot ka kay God, pero yung fear is a reverent fear, acknowledging who God is. Diyos siya. At mahalaga na makita natin yun. Ang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos ay dahil sa tamang pagkilala kung sino siya sa ating buhay. Kaya minsan tayo nagdi-disobey dahil nawawala po yung tamang understanding natin kung sino ang Diyos. Pero kung tama po yung understanding natin of who God is, that He is to be feared, that He is to be obeyed, that He is God, susundin po natin siya kahit ano pa man ang mangyari. Dahil si Abraham, tama po ang kanyang puso. Tama po yung kanyang pagkilala kung sino ang Diyos. I know that you fear God, seeing you have not withheld your son. Even yung kanyang anak, willing siya na kanyang i-offer. Your only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. Sakto naman, may ram na medyo mahina, yung horns niya na sa bushes at hindi siya makawala. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. Siguro relieve si Isaac, Ay, salamat. Iniisip ko yun, yung picture. Kaya gusto ko makita si Isaac pag nasa heaven na ako. Ano yung tsura mo nung hindi ka tinuluyan ng tatay mo? So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. Dahil nag-provide ng sacrifice ang ating Panginoong Diyos. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. Verse 15, and the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall be the nations, shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. So Abraham returned to his young men, and they arose and went together to Beersheba,
and Abraham lived in Beersheba. So, when Abraham was tested, he offered up Isaac. Okay? Malinaw po yun sa ating nabasa. Malinaw, actually, ngayon, dahil nabasa natin yung buong picture na binibigay po sa atin dito ng writer ng Hebrews. Abraham's faith was tested. Ang test ay ang pag-offer ng kanyang anak, na sabi nga sa Genesis 22:2, take your son, your only son, Isaac, whom you love. Napakatindi, no? Dito, parang if we're going to look at it, even sa verse 16, because you have done this and have not withheld your son, your only son. Siguro nga kung nandun si Ishmael, sabi niya, teka lang, ako din, anak din naman ako ni Abraham. Pero si Isaac is the promised son. Promised siya yung promised son ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Balikan ko yun later, pero si Isaac ay anak, promised son, anak na mahal dito ni Abraham. Sabi ng Diyos, ialay mo ang nag-iisang anak mo kay Sarah na iyong mahal. Okay? Malinaw sa story na kahit na mahal ni Abraham ng sobra ang kanyang anak, mas mahal niya ang ating Panginoong Diyos. At ipinakita ni Abraham ang kanyang pag-ibig sa Diyos sa kanyang pagsunod sa kanya. Obedience. Ito po yung test Marami po tayong idols of the heart. Marami po tayo na mahal natin na pagka ito, Lord, sinaling mo, tatalikuran kita. Ang dami pong ganun Ano yung mga bagay sa buhay ninyo na kapag, alam mo yun, natamaan ng Diyos, through His Word, through His commandments, through His will, na parang, ay hindi, pag ito, Lord, hindi kita susundin. Pero dito, pinapakita sa atin, ang tunay na pananampalataya, bagamat kahit mahal mo ang bagay na ito, sino ang masusundin mo? Ang ating Panginoong Diyos ba? O ang iyong kalooban? Obedience is so important. Kaya nga sabi sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ano ba? Di ba tinuro ko yun sa parenting last Sunday? The scripture is clear. Clear. Hindi nyo pwedeng sinabi, if you love me, you will keep my commandments unless talagang mas love mo lang. Hindi. Wala pong condition. Kung mahal mo ako, susundin mo ako. Yun lang yun As a Christian, mahal natin ang ating mga anak. Pero hindi dapat mahigitan ng pag-ibig natin sa ating anak ang pagsunod sa Diyos. Siguro sa ating mga Pinoy, actually, mas mabigat yung katotohanan na ito dahil tayong mga Pilipino, close family ties tayo Sa US kasi, pagka nag-college na yung anak, alis na yan, magdo-dorm na yan, kung anong statement sila, kunyari pumasa ng kanilang college, doon na yung titira. Minsan hindi na yun babalik kasi pagka-graduate nila, magkatrabaho na yon, tapos empty nest na yung mag-asawa. Yan yung idea ni Boy. Kaya nga akala niyo magka-college siya. Am I going to stay in a dorm? Sabi ko, hindi, you're staying here. Kasi nga, yun yung natin yun yung tayo ayaw natin mahiwalay Parang sandali lang na mawala yung anak natin. Nasaan na yung anak ko? Dito lang sa church, namimiss ko na yung anak ko. Kasama naman sa church. Siyempre, exaggerated lang po yun. Pero tayo mga Pinoy, ganun talaga tayo. Close family ties tayo. Nawa sa example ngayon ni Abraham, maging lesson ito sa ating mga mananampalataya. Mas importante na ating sundin ang ating Diyos kaysa sa ating pag-ibig sa ating anak. Mas importante na tayo, alam mo yon, hindi mahigitan yung pag-ibig. Di ba yung tinuro ko sa parenting, our children are a heritage. Bigay. Sinong may-ari ng anak natin? Si God. Hindi natin kayang mag-produce ng baby apart from the will of God. So, ibig sabihin lamang nito, binigyan tayo ng Diyos ng anak, sa Kanya ito, so, ipaubaya natin ito sa Kanya at gawin lang natin yung Kanyang kalooban. Mas importante na ating sundin ang Diyos kaysa sa pag-ibig natin sa ating anak. Mas importante na ating sundin ang ating Diyos more than our emotions. Kasi tayo, emotional people tayo Di ba, tinuro ko yung dati sa untangling emotions, sana maalala ninyo, no? When we deal with emotions, emotions are given by God. Lahat po tayo may emotions. But it must be, kapag hindi po tama, it must be redemptive. Kung ito'y laban na sa kalooban ng Panginoon at laban na sa Kanyang katotohanan, redemptive, ibig sabihin, tatalikuran mo yung emotions mo at ikaw,
gagawin mo ngayon ng kalooban ng Panginoon. Yun yung redemptive. We must redeem yung emotions natin because we are people of the truth. In truth, I have heard not once, but siguro a few times na, may mga nagsabi na sa akin, Brother Jay, hindi mo maintindihan dahil hindi ka nanay. Hindi talaga ako nanay dahil tatay ako. Pero ito ay pananaw ng mundo. Hindi ko talaga personally maintindihan ang magkaroon ng anak, magdalang tao. Alam mo yun? Hindi ko talaga maintindihan ng mga anak. Pero isa lang ang naintindihan ko. Ang anak ay bigay ng Diyos. At sabi sa Bible, mas mahalaga na mahalin ko ang Diyos at sundin ko ang Diyos more than my son. Yun na naintindihan ko. Sino mas susundin ko? Emotion? O ang salita ng Panginoong Diyos? Be reminded, Christians are people of the truth. We are truth-based. Nakabase po dapat yung ating buhay sa katotohanan. Not emotion-based. So we follow God more than anything in this world, more than our spouse, our children, o kung sino pa ang malapit sa ating puso. Kahit na mahal ninyong asawa ninyo, hindi siya pwedeng masunod kung kasalanan ang resulta ng inyong pagsasama. O kaya ang inyong relasyon, o kung ano man desisyon ninyong mag-asawa, kung hindi ito in line with God, ang susundin pa rin natin ay salita ng Panginoon. Kasi may panuntunan po tayo mga Christian. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. At lahat po kayo, di ba? Pag sinabi ko na, do you agree in Deuteronomy 6:5? Natatakot kayo sabihin, ano? Kasi nga, nakakatakot talagang sabihin yan kung tayo ay hindi talaga tunay na nakaangkla doon sa katotohanan that I truly love God dahil marami tayong mga idols. Lahat mag-agree sa katotohanan na ito. Pero pagdating po in actual application, wala na. Iba na. Pag pinag-uusapan na ang anak, iba na. Iba na pag pag-uusapan, kunyari, pag nagkaroon ng boyfriend, girlfriend, iba na. Kapag katrabaho na ang topic, pagkatrabaho, something, iba na rin yung kanyang magiging tuon. Mas mahalaga na minsan ang tao o ang idols natin sa ating buhay more than God. Binigay ng Diyos ang sitwasyon na ito dahil alam ng Diyos na maraming magulang ang mas magmamahal pa sa kanilang anak more than Him. Kaya niya inalaw yung story na ito for us to learn. Ako, reality nga, mahal na mahal ko anak ko, nag-iisa lang yan Unik-uiho ko yan Lalo na ngayon, actually, habang mas tumatanda siya, mas nagiging sweet. Weird nga Mas nagiging, alam mo yun, yung mas nagiging, I love you, Daddy. Thank you, Daddy. Pero hindi siya pwedeng masunod sa aking buhay kung ang kanyang gagawin ay kasalanan. Kapag kasalanan, kasalanan. Hindi pwede yun. May hangganan. Marami po kasing susundin ang kanilang anak kaysa sa Diyos. At evident ito sa maraming pamilya. Maging Christian family na. Ano po ito? Issues po ito. Not only in this church, not only in other churches, not only in Hierarch, but all churches. Maging nung nasa Palawan, ng question and answer namin, andun, issue din nila, family. Ang nakakalungkot, hindi ko naintindihan ang sitwasyon ng tao. Ang nakakalungkot, mas minamahal pa ng magulang ang kanilang anak more than God. And that breaks my heart. Because it shows that their faith may not be genuine. Yun yung po yung nakakatakot doon Your faith may not be genuine. Kasi compartmentalized Parang, God, mahal kita, basta wag mo lang idadamay pamilya ko. Hanggang dito ka lang. Yung sinasabi ko, di ba, meron isa akong Christian na nakausap. Ang akala niya, in life, a Christian life, 90% God, 10% self. Hindi mo pwedeng ganon. Nakakatakot po na ika-compartmentalize po natin na hanggang dito ka lang God, pero pag ito, hindi pwede. Kasi I'm coming from the context of Abraham.
Abraham was willing. He was willing to sacrifice. Hindi daw winidheld ni Abraham ang kanyang anak, kanyang nag-iisang anak. Balikan ko kung bakit mahalaga si Isaac. Sabi dito sa Hebrews 11:17-18, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Sabi doon, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son. Okay? I-offer na niya eh. Was in the act. Si God may ibinigay na promise actually kay Abraham. Ano yung tatlong promise na ibinigay ng Diyos kay Abraham? Land. Diba land? Kaya siya pinaalis sa land of Ur kasi I'm going to give you this land. Tapos pinakita niya pa, itong land na ito, magiging sayo ito. Ano pa? Descendants. Pinalabas siya. Hindi magtapagmana ang iyong hindi magiging tagapagmana itong taong ito. Yung anak mo ang magiging tagapagmana ng lahat. Halika, labas tayo sa tent. Tignan mo yung stars. Daming stars na, wala pang kuryente. Di ba? Di ba kapag madilim, punong-puno ng stars yun sa gabi. Ganyang karami ang magiging grabe yung mga promises eh. Kaya nga dito sinabi, he who had received the promises, land, son, or descendants, at sabi pa nga dito, he will be a blessing to all families. Magiging blessing ka sa lahat ng mga pamilya na darating pa na henerasyon. So yun yung promises na kanyang natanggap. Kaya nga actually, si Abraham, nung sinabi ni God sa kanya, na nung tinest siya, i-offer mo sa akin ang iyong anak, gulong-gulo yan. Pero, I trust God. Nagputol siya ng kahoy, nag-ready siya, umakyat siya, niready niya ang lahat. Kahit na alam niya na may pangako ang ating Panginoon. Alam na natin na ang story kung paano binigyan ng Diyos ng anak si Abraham, di ba? Alam natin yun. Dumating na si Isaac, ang promised son, na siyang magbibigay sa kanya ng maraming anak pa. Much awaited son. Di ba? Son of promise. Siguro, balikan lang natin yun, Sa Genesis 15:4-6, and behold, the word of the Lord came to him, this man shall not be your heir, your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Importante po si Isaac para kay Abraham. Kasi sa kanya manggagaling yung pangako ng Diyos. Ilang taon nung pinangako ni God yun sa kanya? 75 years old. Kailan niya natanggap si Isaac? 100 years old. Alam mo yun yung parang, di ba, na-experience nyo na yon nung bata kayo, yung parang, uy, Christmas na. Tapos naglagay na ng regalo yung nanay mo doon sa Christmas tree. Ewan ko kung meron kayong Christmas, may Christmas tree kami. Tapos excited ka na, di ba? Hindi mo, minsan, gagawin mo pa nga doon, bubutas-butasan mo ng konti para makita mo kung ano yung laman. Konti lang naman para magkaroon ako idea. Di ba mga ganon? Eh di mas lalo na si Abraham, may pinangako. May darating na anak. Siyempre, much awaited to eh. Excited na excited for 25 years kung inantay. Papatayin ko lang. Mabigat po ito para kay Abraham. Hindi ba't napakalaga doon sa story na ito, si Isaac, para kay Abraham? Ito na ang anak ko, tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya mahal na mahal ni Abraham si Isaac. Kasi may pangako ang Diyos sa kanya Pero gaano man kamahal ni Abraham ang kanyang anak, makikita natin na mas mahalaga para kay Abraham ang sundin ang Diyos kaysa sa kanyang relasyon sa kanyang anak. Faith tested. Pero makikita po natin, true faith was revealed. Di ba? Tunay na pananampalataya, pagsunod, pagkilala sa Diyos, nakita sa buhay ni Abraham. Kaya nga, he's the father of faith Kung meron mang tested faith, yung kay Abraham ang pinakamabigat. Kaya malaga na ating nabasa kanina ang Genesis 22. Sabi sa last part actually, na binasa natin kanina sa verse 12, Genesis 22, patungkol kay Abraham, kung paano siya actually, dinescribe
sa atin ng ating Panginoong Diyos. Verse 12, He said, "Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me." Then Genesis 22:15-18, sa may verse 16, sabi nga, "Because you have done this and have not withheld your son, your only son." Verse 18, sabi doon, "Because you have obeyed my voice." Kung may test na matindi, ito yung kay Abraham. I-sacrifice ang kanyang anak na mahal. Ibig sabihin, patayin mo na siya at ialay sa Diyos. Hindi actually madali i-process ito sa isip, lalo na kay Abraham. Nawa maging katulad tayong lahat ni Abraham. Ano man yung will ni God, ano man yung kalooban na nais ng Diyos para sa atin, kanyang utos para sa atin, ating sundin ang Diyos. At di ba, maraming situation in life, tayong pinagdaraanan, na nandun tayo, who will you choose? Will you obey God? Or will you submit to yourself? At doon po natitest yung ating faith. Doon po natin makikita kung ang ating pananampalataya ay tunay o hindi. Siyempre, most of the time, because of sin, and we still sin, di ba, we fell. Pero I do hope you would continue to follow God, and alam mo yun, yung desire mo pa rin ay makasunod sa ating Panginoong Diyos. Pero meron talagang pagkakataon sa buhay ng isang tao na tunay na matitest ang inyong faith. And I do hope, pag dumating man yung sitwasyon na yun, ay tunay ninyong piliin ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga na makita po natin na ating tignan ang ating Diyos lamang. Kaya nga sabi sa Hebrews 11 verse 19, sa last part ng ating pag-aaral ngayon, "He considered that God was able to even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back." So Abraham considered God. Yung word po na considered ay napakahalaga. Okay? Yung considered po na word in Lonida, sabi po dito, meaning to keep a mental record of events for the sake of some future action. To keep a record, to remember, to bear in mind. So, ibig sabihin, Abraham reminded himself about God. He reminded of himself of the promises of God. May mga binigay na promise si God, yun yung kanya palaging iniisip. Hindi, may gagawin dito ang aking Panginoon. Meron siyang gagawin. Kasi hindi siya pwedeng hindi maging tapat. Naging tapat siya eh. For the last 25 plus years, siguro sabihin natin mga 30 years plus, ang Diyos, nung 75 years old nga ako, pinangako niya ako magkakaroon na. At the age of 100, nagkaanak nga ako. Nung lumapit siya, sinabi niya sa amin, next year, by this time, magkakaanak si Sarah. Pinagtawanan ko pa ang Diyos, pero ang Diyos ay tapat. Tapat ang Diyos. So, binabalikan niya lahat. Pinalabas niya pa ako ng tent. Sinabi niya, tignan ko, marami akong magiging anak. So, he considered God. At ganun po tayo. At the time of temptation, at the time na tayo po ay nandun sa sitwasyon na matitest yung ating mga faith, ating pong tignan lamang ang Panginoon. Ang Diyos naging napakababuti. Lahat ng stories, actually in the Bible, alam natin in some ways, di ba, na napakabuti ng ating Panginoon. Si Abraham, through his own experience. Actually, sa kanya nga, kung ating makikita, in his thinking, wala pang doctrine of resurrection at that time, pero dahil alam ni Abraham na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang pangako, alam ni Abraham na tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. So Abraham considered God, naisip ni Abraham, na ang Diyos ay mananatili sa kanyang pangako, gagawin niya ang kanyang pangako. Susundin ko ito, tutuparin niya ang kanyang, dahil sa kanyang tutuparin ang pangako, dahil maaari kapag pinatay ko yung anak ko, pwedeng mabuhay muli. Yun yung faith. Trusting. Kaya nga sabi ng writer, figuratively speaking, he did receive him back. Actually, wala pong doctrine of resurrection, pero alam niyang pwedeng buhayin ng Diyos ito. Walang imposible sa Diyos. Kaya susundin ko siya, ialay ko man, pwedeng buhayin niya ito. Wala pong resurrection, pero may substitution na ipinapakita sa atin dito. May ibinigay ang Diyos na kapalit para kay Isaac. Parang tayo din, Dapat tayo yung mamatay, pero may ibinigay ang ating Panginoong Diyos at ito yung kanyang anak na si Kristo Jesus. Isang ram yung ipinalit para kay Isaac.
Ang Diyos ay tapat. At kung may kalooban ang Diyos, atin siyang sundin katulad ni Abraham. At nakita natin na ang kanyang faith ay tunay. Ang faith nga din ba ninyo ay tunay? Mayroon ka bang tested faith na masasabi mo, Lord, yeah, by your grace, I know na medyo matindi yung aking naging sitwasyon in life, but Lord, thank you for allowing me to choose you more than my desires. Sa bawat sitwasyon na ibinibigay ng Diyos sa atin, nawa maging panalangin natin, ay atin siyang sundin at atin siyang luwalhatiin. Ating talikuran po yung mga desires natin, yung mga idols natin sa ating buhay. Marami po kayong idols. Hindi po pwedeng wala ko kang idol. Lahat po kayo may idol. Ako may idol. Dapat po talikuran natin itong mga bagay na ito. At alam po ninyo ang inyong mga idols. Kung Christian kayo, I do believe, ipinapakita ito ng Diyos sa inyo sa bawat araw. At nais ng Diyos na ito ay inyong talikuran. For some, hindi anak. For some, natitest yung kanilang faith dahil pride, mayabang. Sabi ng Diyos, mas mahalaga ba ang pagtingin mo sa sarili mo kaysa sundin ako? For some naman, okay, relationship, mas importante ba ang kaibigan mo, barkada mo? Mas mahal mo ba sila kaysa sa akin? O yeah, relationship, boyfriend or girlfriend? Iba naman tao, hindi sila makahindi. Idols pa rin po yun. Alam mo yung tumatanaw palagi ng utang na loob? Yung hindi ako makahindi dahil ang laki-laki ng itinulong natin ng taong ito sa akin. Be very careful with that. Tao lang sila. Hindi po mahalaga, di ba nga sabi nga nila Peter, I'd rather obey God, di ba, than men. Ganun po dapat tayo. Anything, wala naman pong problema kung makikihingi sila ng tulong sa atin. Pero kung kunyari daw, unahin mo ako more than Sunday service. Hindi. Hindi pwede dapat ganun yun. Ay, Brother Jay, siya yung nagbigay sa akin ng trabaho. Talaga? Siya nagbigay ng trabaho sa'yo? Sino ba talaga tagapagbigay ng trabaho? Si God. Huwag niyo lulukuhin yung sarili ninyo. Yan, maganda po na magpasalamat po tayo sa tao, pero anything other people can do to us is given by God. So be very careful dun sa idea ng utang na loob. Na parang pagpapalit nyo ang Diyos more than, di ba? Dahil may utang na loob ka sa Kanya. Yung tamang isang Sunday lang naman. Sinabi na nga inaral na nga natin na importante ang Sunday more than anything. More than anything. Wag po tayong magpaloko. Dami-dami pong style ni Satan Sana maging alam mo yun, people of the word ka lang. Ano man sabihin ng iba, wala akong pakialam, basta't ako susundin ni God. Minsan ang ibang tao sabihin sa akin, si Brother Jay lang nagkasabi niyan. I don't care. Ako, before God, alam ko, sinabi niya ito, susundin ko ito. Ngayon, bilang pastor, sasabihin ko sa inyo, sinabi ito ni God, sundin niyo ito. Ngayon, kung ayaw niyong sundin, it's between you and God. But it's my responsibility to be honest. It's my responsibility na ituro sa inyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. I'm not perfect. Hindi naman ako nagmamalinis. Pero there are clear instructions na dapat po, clear na rin na dapat po nating sinusunod. So be very careful with that. Ang iba naman, hindi anak, kamag-anak naman. Hindi. May kakalala akong ganun Yung buhay nila, kamag-anak nila. At the expense pa ng church. Malapit sa akin ito Kaya nga yung anak, nakikita ko sa Facebook nagreklamo na Kailangan ba talagang sundin ang kamag-anak? Tapos meron pang meron ka na bang iniwan na kamag-anak mo? Parang in-unfriend na kamag-anak mo sa Facebook. Ang dami na. Alam mo yun, parang, kasi yung tatay niya, parang buong buhay, parang puro kamag-anak. Hindi na sila nagkaroon ng sarili nilang desisyon. Sana hindi tayo ganon. Hindi anak. Pero alam mo yun, kamag-anak naman na nag-rule sa buhay ninyo. Hindi. Ang nag-rule ng buhay natin, sino lang dapat? Ang ating Panginoong Diyos. Ang daming sitwasyon sa bawat mananampalataya na kanilang kinakaharap actually sa buhay. Sino ang inyong prioridad? Sino ang inyong susundin? Ang inyong kagustuhan ba o ang ating Panginoong Diyos? Nawa katulad ni Abraham,
Tayo ay sumunod sa ating Diyos lamang. But be reminded, we cannot do it on our own. Hindi po natin to. Mahirap po actually yung pinapagawa ni God eh. Meron ba sa inyong kaya talagang ialay ang inyong anak? Siyempre, hindi na naman kailangan ng alay ngayon, ano? Dahil nandito na si Jesus Christ. Pero to obey God, to obey for me to obey my son more than God, hindi dapat. Hindi po natin kaya on our own. It is only by His grace. It is only by His divine enablement. So ask the Lord. Kung nandun kayo sa situation na yon, alam mo, nandun kayo sa situation na yon na alam mo na yung tama, alam mo na hindi ito magandang gawin dahil ito'y laban sa salita ng Diyos, mag-pray kayo kagad. Lord, help me to obey you. Kung Christian ka, meron kang conviction eh. Hindi naman, alam mo yun, si God, maramot, may conviction na ibibigay sa'yo na tamang, Jay, hindi tama yan ha. Oo nga, Lord, hindi tama. Pero gagawin ko, Lord ha. Alam mo yun, yung parang, sana wag ganon. Yung susundin pa rin yung sarili. Pero labanan po natin ito, Lord, gustong-gusto ko itong gawin dahil ito yung aking nararamdaman ngayon, pero alam ko ito'y mali. Maawa po kayo sa akin, Lord. Lumuhod kayo, umiyak kayo sa Panginoon, hingin nyo ng tulong na ang uunahin yung prioridad na sundin ay Diyos lamang. Kasi hindi ho natin talaga kaya yan eh. Ang Diyos lamang makakatulong sa atin. Kaya manalangin po kayo. Kung hindi nyo kaya, din lumapit po kayo sa akin, humingi po kayo ng advice, humingi po kayo ng prayer sa akin na, Brother Jay, tulungan nyo po ako. Nahirapan ako sa aking sitwasyon. Mali ang alam kong naiisip ko ngayon, but kailangan ko ng inyong panalangin. Lapit kayo sa self-servant nyo. Huwag niyong kayanin on your own. Kasi ang tendency, kaya nga po mahalaga, church tayo eh. Family tayo eh. Magkakapatid tayo sa Panginoon eh. Huwag po tayong mahiya na lumapit po sa ating mga kapatiran dito sa church at humingi ng panalangin. Huwag po tayong mahiya na lumapit at sabihin natin yung ating mga problema. Dahil lahat po tayo may problema. Hindi ko po mamalitin ang problema ninyo. Naintindihan ko po yun dahil lahat po tayo may struggles. Wala ho sa atin dito na perfect. Meron bang perfect sa inyo na walang problema? Ang sarap naman ng buhay mo, baka unbeliever ka. Di ba? Kasi lahat po tayo, mga Christians, may struggle. Hindi ho madali maging Christian, ha? Kasi alam na natin na may katotohanan na dapat nating sundin. Kaya mahirap yung struggle talaga. So kaya tayo, ginawa ni God na isang local church para sama-sama tayo na maging isa at mag-encourage, magpakita ng pag-ibig, ipanalangin ng bawat isa. Dahil kailangan po natin yun eh. Kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Abraham's faith was tested in the end because he obeyed God. He received God's commendation and promises. Di ba? Sarap, no? Yung at the end of our lives, alam mo yon, come to me, di ba? Yung parang, to those who are faithful. Tayo na by grace, sumunod, we will be with the Lord with joy. And I do hope mag-end po yung life natin with joy. Wag po sana na, in time magtuturo ako about, aging well. Yung alam mo yung biblical na pagtingin sa pagtanda. Marami po kasi sa totoo lang marami po pag tumatanda na ho, nagre-regress. Parang okay na ang lahat. Ay, nagawa ko na yan, nakapag-serve na ako. Hindi ho, the more po tayo na tumatanda, the more we should be serving the Lord more. Dapat mas mahal natin siya, dapat mas obedient po tayo, dapat mas humble po tayo, dapat mas loving po tayo, dapat mas maging patient tayo, dapat mas maging understanding tayo. As we grow older, the more dapat tayo na mas napapalapit pa sa maraming mga tao sa church, the more po na nararanasan nila yung pag-ibig po natin. Hindi ho tayo matanda na ako, mga kabataan na yan. Hindi. Sa pagtanda po dapat natin, the more po dapat tayo na nalalapit pa sa ating mga kapatiran. Kasi we want to live, di ba, a good example for them to follow rather than sabihin ng mga kabataan natin ngayon, wala namang mga matatanda dito na naging loving So pagtanda ko din, ano isipin ngayon?
Katulad din nila, magiging detached ako sa kanila. Hindi ho. Pagtanda po natin, ako nga nakaplano na when I grow older, the more I'll be closer to other people na, alam mo yun, pag hindi na ako preaching pastor, ang target ko to be more closer to the younger men, to train them more until I die, until the last strength na meron na ibibigay ang aking Panginoon. Kasi hindi na ako makakapag-preach ng mabilis in time. Pero, may magagawa pa akong ibang bagay. Baka pwede ko makapagsulat ng Tagalog, kunyari na devotional. Plano ko yun. I pray for that. Pero, alam mo yun, nag-iisip ako of something na sa aking pagtanda, hindi ako mag-regress. Na tamang at the end of my life. Parang si Abraham patanda na dito si Abraham Pero makikita natin yung faith niya, di ba? Patindi ng patindi. Palapit siya ng palapit sa ating Panginoon at nawa tayong lahat ganun din. Mas lalo natin siyang i-obey. Mas lalo natin siyang mamahalin ang ating Panginoon. Ang tuon na lang natin talaga at the end, para at my last breath, Lord, di ba? I have fight the good fight of the faith. Nawa sana ganun po yung ating maging puso. Katulad ng kay Abraham. What have we learned sa faith niya? It was obedient faith. It was forward-looking faith. It was confident faith. Confident siya kay God. Assured siya sa ating Panginoon. And it was a tested faith. Faith na tunay. Faith na genuine. Faith na tunay na may pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, thank you for teaching us. Thank you for giving Abraham, Lord God, as an example. Lord, thank you sa Bible dahil sa inyong salita, though thousands of years na ito, Panginoon Ama, ang inyong paalala ay tunay, Panginoon Ama, at kami ay nawapatuloy na mabago ng inyong salita sa bawat katotohanan, O Diyos, na inyo pong ipinapakita sa amin. Aming dalangin, Panginoon Ama, na ang aming faith ay maging katulad ng kay Abraham, tunay na sumusunod, tunay na nagpapasakop, tunay na may confidence, assurance sa iyo, at tumitingin, Panginoon Ama, sa kakaharapin namin in the future. Thank you, Lord God, for Abraham's faith. And we pray, Lord, alam po namin si Abraham, hindi din po siya perfect. Katulad din po namin, Panginoon Ama. Wala po sa aming perfect maging apo, Panginoon. But we ask, Lord God, for your mercy. We ask, Lord God, for your grace. Na sa bawat araw nga, Panginoon Ama, ay tunay na lumalago kami sa aming pagkilala sa iyo, sa aming pagpapasakop sa iyo, sa aming pagsunod sa iyo, O Diyos. Dahil ang tuon ng aming buhay ay ang iyong kaluwalhatian lamang. At maluluwalhati po namin kayo ng lubusan pa kung kami ay patuloy lamang, Panginoon Ama, na nagtitiwala sa iyo, pinangahawakan ang inyong mga pangako, at sinusunod, Panginoon Ama, ang inyong kalooban. So Lord, give us grace every day. Help us, O God, because apart from you, we can do nothing. We ask, Lord God, for the coming days, na kayo po ang patuloy na maggagabay sa aming lahat. Nawa si Kristo ay makita sa buhay po naming lahat. Ilayo niyo po kami from any temptations, O God. Tulungan niyo po kami na tunay na makalakad in righteousness. Tulungan niyo po kami na maibahagi ang gospel. Tulungan niyo po kami na ang aming buhay ay nakasentro na sa iyo at hindi na, Panginoon Ama, sa aming mga sarili, kung hindi nagbibigay lamang po kami ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. We also ask, Lord God, for your blessing para sa youth fellowship as we study your word in John chapter 6. We also ask, Lord God, for your blessing as we will be visiting, Lord God, Bands of Love Church in Pasita later on. We pray na maging maayos po yung meeting po namin, makapag-establish po ng magandang ministry, fellowship, Lord God, with the other churches here in the South. We ask, Lord God, for your wisdom. We ask na kayo po lamang ang maging sentro ng lahat, Panginoon Ama, ng aming mga pagpaplano, pag-iisipan, at isi-share later on, O God. So thank you, Lord God, for this blessed morning. Guide us, keep us, and we pray for the others, Lord God, who are sick. We pray, Lord, na pagalingin niyo po sila, bigyan ng kalakasan, at tulungan, Panginoon Ama, para next Sunday ay magkakasama po muli kami. We also ask, Lord God, for your blessing para po sa Grace evangelism training po namin this coming Saturday. We pray, Lord, na ang bawat isa ay maging available on Saturday from 9 to 4. We ask for your strength. We ask for wisdom na kami ay maging united sa gospel at maunawaan po ng bawat isa ito at
ma-share, Panginoon Ama, ng buong kaliwanagan din sa mga tao na aming pong babahagian. So we ask, Lord God, for your blessing. In all the ministries, may you be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and